Magkano at paano ang proseso ng study permit para sa Canada para mabigyan ng student visa? Magandang oras po muli sa ating lahat. Ang ating topic ngayon ay kung magkano at paano ang proseso ng study permit para sa Canada. Una, alamin natin kung anong pagkaiba ng study permit at student visa. Ang study permit is a document we issue that allows foreign nationals to study at designated learning institutions in Canada. The study permit is valid for 90 days after you have completed your study program in Canada. So ito po yung study permit. Iniaallow niya na pumunta ka dito sa Canada para mag-aral. Yung student visa naman, a student visa is a legal immigration document issued to students that allows them to enter and study in Canada. So yung student visa, mailalagay po ito sa passport. Yung student o study permit, ibang papel po yun. No? So magkaiba sila. Ngayon titingnan natin kung sino ang eligible para sa student visa at saka study permit. So, sabi niya, bago ka matanggap, kailangang naka-enroll ka na sa isang DLI school. So, yung application mo po, pag isubmit mo yan sa IRCC, kailangang ipakita mo sa immigration or IRCC na natanggap ka na sa isang DLI school. So, yung DLI school kasi, pag naipasa mo yung requirements at natanggap ka, bibigyan ka ng letter of acceptance, ano? So, you have to prove you have enough money to pay. Malalaman natin kung magkano ang babayaran ng pag-apply ng student visa from submission online hanggang approval. Have no criminal record, passed medical exam. Kung ang kurso mo po ay 6 months or more, kailangan mong kumuha ng magpa-medical ka. Prove to an officer that you will leave Canada when your study permit expires. So, ito po, you have to prove. Sa sulat mo pa lang ito, sa application ito. Pag nandito ka na at nakapag-aral ka, pwede mong ituloy through a work permit. Ano? So, hindi muna natin pag-usapan yon sa ibang video na yung work permit. Ang pinag-uusapan lang natin dito yung statement of purpose. Kailangan mong ilagay doon, kailangan mong kumbinsihin ang immigration na uuwi ka pagkatapos ng iyong kurso. Ano ba yung DLI school? Anong ibig sabihin pag DLI school? It is certified by the Government of Canada to accept and teach international students. So, hindi po basta-bastang eskwelahan. Makikita nyo po yan sa website ng Canada pag mag-apply kayo as a student. Makikita nyo, may link doon kung asaan yung mga DLI schools. So, entire Canada, marami po tayong DLI schools. Kailangan nyong piliin kung anong province ang gusto nyo. Kung may relatives kayo, kunwari sa Calgary, Quebec, o di kaya Toronto, pwede nyong piliin doon. At least meron silang tutulong sa inyo. So, kung gusto mong mag-enroll, ito yung first step o first process para makapag-apply ka ng student visa. Una, kailangan mong mag-enroll sa isang DLI school. So, ano naman ang requirements para matanggap ka sa isang school? Kailangan mong mag-fill up ng registration form online. Pag nahanap mo na yung eskwelahan na gusto mo, lisensyado siya o DLI, mag-fill up ka ng registration form. Kung meron kang IELTS, pwede mong isubmit yon. Yung iba hindi na kailangan, basta yung transcript nila ay English. No? Translated into English. And then, you have to pay the tuition fee. Depende po sa eskwelahan. Yung ibang eskwelahan, pag natanggap ka na, kailangan 50% mag-down ka. Tapos 50% pag simula ng eskwelahan. Yung iba, saka lang sila maningil pag start first day of classes. Punta naman tayo. So, ganun yung proseso kung paano mag-apply sa eskwelahan. Ngayon naman, paano mag-apply na? So, kunwari, natanggap ka na sa eskwelahan, may letter of acceptance ka within 2 weeks. Usually, 2 weeks or more.
Malalaman mo kung matatanggap ka sa eskwelahan o hindi through email. Ngayon, kunwari natanggap mo na yung letter of acceptance, which is a requirement ng immigration, ano na ang susunod? Mag-apply na sa government website. No? So, study permit, how to apply, makikita nyo yan. Madali pong sundan ito. May mga link kung kailangan. Ipaliwanag. So, sabi niya, about the process, who can apply, get the documents, how to apply. After you apply, nandito po lahat. Ano? Talagang i-guide kayo. Very detailed po ito. Dito kayo pumunta sa Government of Canada website, ha? Hindi kung saan-saan. Tapos, apply online. Sabi niya, get specific instructions on how to apply. Makita nyo, i-click nyo yung outside Canada. Tapos, after you apply. Sunod-sunod na yan. By process yan hanggang matapos nyo. Tapos, sasabihin na rin kung anong documents ang kailangan nyong i-attach. Doon nyo makikita kung ano yung mga kailangan nyo. Pag-usapan naman natin kung magkano ang bayad. So, kung mag-e-agency kayo, meron kaming pinagtanungan noong May. Ginawa na namin lahat, isasubmit na lang namin online. Gusto namin magpa-proofread, magpa-review to make sure that everything is good sa mga papers, questions, sa forms. Ang sinisingil nila, 210,000. Sobrang mahal ang pagsingil ng agency. Kaya hindi na namin itinuloy. So, una pa lang sa IRCC submission, 150 Canadian. Okay? Tapos yung tuition fee, depende po ito. Kinuha ko na yung pinakamababa, which is 12,000 hanggang pataas. No? So, 12,000 Canadian po ito, hindi pesos. So, 12,000 times 41 pesos kung magkano ang kalabasan yan. Tapos, ang proof of fund per person per year na nire-require nila. So, kunwari, ang kurso mo is 2 years. Kailangan i-multiply mo yan times 2. 20,000 Canadian dollars times 41. Tapos, kung i-compute mo lahat ito from start hanggang matapos ang kurso, depende ang isang tao for a 1 year na pag-aaral is almost 1 million pesos ang kakailanganin. So, kung ito ang pathway na pipiliin mo na pumunta sa Canada, kailangan paghandaan mo. No? You have to show that you have enough fund para mag-aral dito sa Canada. Ngayon, kung na-submit mo na lahat ng requirements sa IRCC or sa immigration, ano ang susunod? Okay? Siguro, email ka. Depende kung kunwari nag-apply ka ng January, ang pasukan is September. So, pag na-submit mo na lahat yung documents by January, siguro mga February, March, or depende kasi. Depende sa dami ng mag-a-apply. May matatanggap kang email to go for biometrics sa Manila. So, kailangang personal appearance po ito. Dito ka lang magpa-personal appearance sa pag-a-apply ng student visa or study permit. Pagkatapos ng biometrics, siguro within 2 weeks ulit or 1 month, mag-i-email ulit sila na kailangan mong mag-medical. Okay? So, kailangan mong maghanap ng certified by Immigration of Canada na medical doctors at doon ka pumunta for medical. So, ganun lang kasimple kaso ang mahal. Ngayon, kunwari natanggap ka. No, nag-aral ka na, tapos ka na. Anong mangyayari? So, meron tayong tinatawag na post-graduation work permit. It allows international students who graduated from a Canadian DLI institution to obtain an open work permit. So, kunwari 8 months yung kurso mo. Pagkatapos nun, pag natapos mo na, pwede ka nang mag-apply ng open work permit para mai-apply mo yung pinag-aralan mo. Kung tatanungin nyo kung garantiya ba ito para magkaroon ng permanent residence, siguro sasabihin ko mga 90% or 95 something. Depende po naman kasi sa choice ng student. Pagkatapos nito at gusto niyang bumalik na mag-invest doon kung anong pinag-aralan niya, pwede. Pero kung gusto niyang dito siya, dito po sa Saskatchewan ang pinaka-short, pinakabilis na magkaroon ng permanent residency,
tungkol sa after graduating as a student. So, 6 months po, pwede mo nang maiprocess yung permanent residency mo. So, bibigyan ka ng nominee ng province ng Saskatchewan dahil dito ka natapos, and then ilalakad mo na yung permanent residency. So, kung ikukumpara ko ito sa visitor visa, na kunwari bibisita dito tapos maghahanap ng work, tapos mag-a-apply ng permanent residency kung natanggap, parang mas malaki po ang chance nito, yun nga lang mas mahal. Yung visitor visa, mas malaki ang risk kasi hindi ka sigurado. May nagsabi na suntok sa buwan, hindi ko sigurado kung makakahanap ka ng employer na makakapagbigay sa'yo ng open work permit o di kaya LAMIA, yung mga ganun pong requirements. So, maiksi lang ito just to give us an idea kung paano itong study permit. Karamihan po ngayon dito, ang daming pumasok from East India. No? Sila ang napakaraming estudyante dito ngayon. So, I don't know kung interesado kayo dito, punta lang kayo sa Government of Canada website o di kaya mag-leave kayo ng comment. Ito yung whole picture ng proseso. Mag-apply sa DLI school, pag natanggap, mag-submit na o mag-apply sa IRCC. Mag-personal appearance para sa biometrics sa Manila. Pumunta para magpa-medical, tapos hintayin na ang approval. So as always, pakishare po natin ito, mag-like tayo at subscribe po tayo. Maraming salamat.